Sa Manila South Cemetery naman po, mas kaunti ang dumalaw kumpara sa mismong undas nung isang taon. Nakatutok po doon live si Susan Enriquez. Susan. Pero Mike, kung ang pagbabasihan daw yung mga dumalaw mula nung Sabado, Linggo hanggang kahapon at ngayong araw nito, mas marami pa rin naman daw, no? Pero kung ikukumpara sa mga dumalaw ngayong mismong araw ng undas, noong isang taon, mas kokonti na raw ngayon. At ang sabi nga ng pamunuan ng Manila South Cemetery, maaaring nagkahiwa-hiwalay na, hati-hati na yung bilang ng mga dumalaw. Kaya mas kokonti ngayong araw nito. At sa kabila niyan, sa kabila nitong dumalaw mula nung Sabado hanggang ngayong araw nito, ay naging matahimik at maayos po ang sitwasyon dito sa loob ng Manila South Cemetery. Alas 3 ng hapon, lampas sa 110,000 katao ang nasa loob ng Manila South Cemetery ayon sa PNP. Pero sa tala ng pamunuan ng Manila South, alas 2 kanina, umabot na sa 150,000 ang tao. Pero mas manipis daw ang bilang ng mga ito kumpara noong isang taon na nagdala ng 260,000 na dalaw sa mismong undas. Maganda naman ang feedback ko. Nag-work po, madali po mag-work. Kasi dito, lahat na-encode na namin dito, lahat ng file namin na-encode po namin. 25 hektarya ang lawak ng South Cemetery, 300,000 katao ang nakalibing dito. At dahil mas maluwag, wala raw problema ang mga dumadalaw sa puntod ng kani-kanilang mga yumaong kaanak. Di gaya noong nakaraang taon. Malaki rin ang ibinaba sa bilang ng mga nakumpiskang ipinagbabawal na gamit. Maaga pa lang talaga pinupukpok na talaga ng information dissemination sa TV, radio, sa social networking. Bagay na ikinatuwa ng PNP. Kung may mga naitalang problema, ito ay mga nawalay na bata sa kanilang mga kasama at dahil nabigyan ng tag ng Kapuso volunteer bago pa pumasok, agad namang naibalik. Pwede rin mag-charge ng cellphone dito at may libreng tubig pa. Kaninang umaga, kahit may panakanakang ulan, tuloy ang pagdating ng mga tao. May mga nawala pa ring bata tulad ni Jaime na walang suot na tag. Kalaunay, nahanap rin siya ng kanyang lola. Dinala siya sa booth ng Santa Ana Civic Action Group at kalaunay sinundo ito ng kanyang lolo. Maaga din binuksan ang ladder entrance sa Metropolitan at Kalayaan Avenue, pero masiksikan sa main entrance. Sa pagtatapos ng undas, posibleng umabot sa 3 tonelada ang basurang mahahakot dito. May kanina nga pasado alas 5 ng hapon ay nagtungo pa rito si PNP NCRPO Chief Oscar Albayalde para tingnan ang sitwasyon. Sabi nga niya pangkalahatan ay maayos ang sitwasyon kabilang dito sa Manila South Cemetery at ayon naman sa mga miyembro ng Manila Police District na nandito sa loob ng sementeryo, wala sila talaga naitalang mga petty crimes sa kabila ng maraming dumagsang tao ngayong araw na ito dito sa Manila South Cemetery. Mike? At ang nakikita namin sa likod mong buhos ng mga tao, Susan, ay papalabas na ng Manila South Cemetery. Tama ba yung nakikita namin yan o papasok? Tama ka, Mike, mas makapal na yung bilang ng mga kababayan natin na papalabas na. Sabi nga dito kasi yung iba papasok na bukas sa kanilang mga trabaho dahil back to normal nga ang buhay natin bukas. Mike? Maraming salamat, Susan Enriquez.